Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao daw ay kay para kay Digong. Shoutout po sa inyong lahat dyan, lalo na dito sa amin, sa Montalban, Rodriguez, Rizal. Maraming salamat po sa inyo at Happy New Year sa inyo pong lahat. Ito na nga po, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa may topak sa ulo, si Sara Duterte. Si Sara Duterte po, pagka na-impeach ay ang mangyayari po sa totoo lang po, ako po ay hindi abogado. Pero po, meron po akong nalalaman po sa mga tawag ito, sa mga tungkol sa mga politicals na ganyan sa mga kaso tulad ng mga itong tinatakbo ngayon ng impeachment ni Sara Duterte. Anyway, ako po ay nakakapanood po sa mga YouTube channel para kung paano po ang mga proseso ng mga katulad itong mga may kaso, ganyan po. Kaya po kung si Sara po, kung ito po ay ma-impeach po, ay wala pong kakwenta-kwentang pag-impeach po kay Sara. Kasi po, ang mangyayari po ay ng ating ekonomiya. Kasi po, lahat po ng tao nakatutok po sa impeachment po kay Sara Duterte. Biro niya dapat po dito, tanggalin na lang kaagad yan. Hindi na dapat pagpilipilian. Hindi na dapat pa-impeach, tanggalin na. Kasi kung ang boto po sa Kongreso ay 330 o 350, kasi marami po sa Kongreso, pinakamarami po sa Kongreso. At sa Senado ay 24 po ang mga ang kandidato po sa Senado. Kung 30 o 20 o 12 o 13 ang papasado, kung approve po yun, pagka pinagsama po yan, okay na po yun. Dapat po talaga ay matanggal na itong si Sara Duterte kasi kawatan po lang to. Isa po siyang kawatan na isa siyang magdanakaw. Dapat po sa kanya ay tanggalin na. Huwag niyang i-impeach. Tanggalin na po siya sa pagka Vice President ng Pilipinas. Kasi po, may topak, may tililing, tomboy. Singa, at hindi lang iyon, ang sinasabi niya sa ating Pangulo, putang ina mo, Ferdinand Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, iyan po ang kanyang katagang sa mga sinasabi niya sa ating Pangulo. Tama po ba yun? Ginaya ko lang po yun, yung kay Sara Duterte. Pero hindi ko po pwedeng murahin ang ating mahal na Pangulo kasi alam ko ang pangmahal na Pangulo, mautak. Diba? Paano ko ipakulong niya ako? Ginaya ko lang po ang kay Sara Duterte. Kaya po, kung kayo po ay kung sakasakali man, ano mangyari po dito sa ating bansa, wala pong kawalan si Sara Duterte kasi po hindi po siya magandang sa hinahin ng ating Pilipinas. Magnanakaw lang yan. Kaya kung ma-impeach si Sara Duterte, ganito po yan. Ang mangyayari sa kanya ay kung ma-impeach po siya, hindi na po siya pwedeng humawak sa gobyerno. Kahit man sa barangay tanong, o kaya sa mayor o sa councilor, hindi na siya pwede kasi siya ay naka-impeach. Tinanggal na po siya ng gobyerno, ng mga Senado at saka Kongreso. Kaya kung ako sa iyo, Sara, hanggat may power ka pa, magnakaw ka na, magnakaw ng pera. Kung tatanggalin ka lang, wala ka ng power, siyempre makukulong ka. Usigin ka, nakakulong ka na. Kung ako kay Bongbong, bubulungan ko si Bongbong. Sir, si Sara, huwag nyo nang bigyan ng pardon. Kasi magulo lang yan sa Pilipinas. Malandi pa. Diba? Kaya, hindi na dapat yan bigyan ng pardon. Kasi si Erap noon, yung na-impeach si Erap, natanggal si Erap, na-impeach siya,
pagtapos ang pumalit si Gloria Romero, naman binigyan ng pardon niya si Erap ng pardon, kaya nakatakbo pa ito si Erap ng mayor. Kaya yung lumalaban ng kandidato si Joseph Estrada, na sa kanyang pananalita, nangongongo siya. Ganyan. Ngongo na ho talaga si Erap. Kaya hindi na siya lumaban ngayon. Kasi wala na nga, sa ngayon, wala na akong balita kay Erap. Pero nakikita ko siya, yung yung sa SONA, nakita ko yan kay Bongbong Marcos. Mabait naman si Erap, di ba? Nga lang, talagang napagkaisahan siya, napag-initan siya, di ba? Anyway, kung sakali pong ganito mangyayari kay Sara Duterte, huwag na ninyo siyang iboto at huwag niya dapat siyang bigyan ng posisyon sa gobyerno kasi isa lang tong kawatan, di ba? Paano po? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking YouTube channel. Paki-like and share ang aking YouTube channel at papakipindot ang button icon. Maraming salamat po. Bye-bye.